Pagka po yan ay pupunta sa gawain ng Diyos, wala na siyang pakailam kung matatapos ba. Amen? Ha? Katulad po ngayong umaga, hindi ko alam matatapos pa tayo eh. Ano ho? So palagay ko po, talagang ngayon, dahil nagsa-celebrate tayo, i-enjoy natin ang gusto ang salita ng Panginoon. Ayan, medyo palagay na po ako, pwede na po tayong magsimula. So again, it is my joy to see and to fellowship once again with my co-laborers in Christ. It is always my encouragement. Lalo na po'y makakita tayo ng mga seasoned pastors, yung mga veteran pastor na talagang tayong mga bata-batang pastor, alam natin na sa lakbay pagpapastor, sa maagang bahagi pa lang ng ministry, ilang beses na nating naisipan na parang ayoko na, hindi na ako tatagal, suko na ako, tapos makakakita ka na ang tagal-tagal ng nagpapastor, parang walang kaplano-plano na magkukwit at mukhang hanggang kamatayan talagang maglilingkod sa Panginoon, medyo mapapahiya po tayo ng kaunti doon. Kaya kung ako po kayo, ialis na po natin yung isipan ng pagkukwit. Kung ako po kayo, bilang tinawag ng Panginoon, hanggang dumating ang Panginoon o hanggang kamatayan, sa pananampalataya, tapusin po natin ang ating takbo. Amen? So dito po natatapos ang ating mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Alright, kung ready na po, kunin na natin yung pinakatema po natin. 1 John 5:4 please. Para po sa mensahe, 1 John chapter 5 and verse number 4. And may I request all of you to please stand up. And I would like to request the congregation to please read our text loud and clear. Kayo po ang hihilingan ko na bumasa po ng ating teksto. Isang talata lamang po ito. And I'm very happy na narinig ko po kanina yung scripture reading po natin. Mayuugnay po natin sa message na ito. Alright? 1 John chapter 5 verse number 4, gusto ko lang pong malaman by saying amen. Kung nakita nyo na. Okay, please everybody, loud and clear, begin. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you for this very beautiful morning. Thank you for gathering us to celebrate your goodness. Salamat po sapagkat ikaw ang builder ng church. Ikaw ang pundasyon, ikaw ang founder, at ikaw din po, dakilang Diyos, ang ulo at ang sentro nito. And we thank you, Heavenly Father, for saving us. Thank you for the gift of eternal life. Nawa, hindi lamang kami, kundi sa pamagitan po namin, maipalaganap pong patuloy ang mensahe ng iyong pagliligtas. And I pray, O Father, that this morning, as we listen to your word, may you again touch our hearts, may you challenge us, may you encourage us, and please, Lord, ikaw po ang patuloy na magpalawig ng iyong pong gawain. Ikaw po dakilang Diyos ang sumaway sa lahat ng gawa ng kaaway, at ngayong umagang ito ay maituon namin ang aming full attention sa pakikinig po ng iyong mensahe. Banal na Espiritu, aming Diyos, gumawa ka, gumilos ka sa aming kalagitnaan. May you empower your humble servant, O God, because I always acknowledge the fact that without you, O Lord, I can do nothing. So please help me. Fill me with your Holy Spirit, O Lord. Once again, accomplish your will in our midst today. For all of these things we ask. In Christ's most precious name, amen. Amen. Okay, you may now be seated. Opo na po tayo. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world. Mga kapatid, sa pinaka-tema po ng celebration natin ngayon, faith is the victory. Ang unang gusto ko pong i-establish sa atin ay ang usapin ng pananampalataya. Medyo bababa po ako para mas medyo malapit-lapit po sa inyo. Ang atin pong masesentruhan ay ang usapan ng pananampalataya. Sapagkat katulad ng binanggit ko po, naniniwala ako na ang baptist po ay kalipunan ng Panginoon. Okay? Pero
Pero para sa akin po, hindi ito usaping relihiyon, hindi ito usaping sekta, hindi ito usaping denominasyon. Ito po ay usapin ng pananampalataya. At kanina sa scripture reading, binasa po sa atin yung talaan ng mga kinilala, yung mga itinanyag ng Panginoon because of their faith. At dyan po, makikita nyo po yung mga pangalan po nila. And it is also good to somehow understand how the Bible defines faith. Paano po binigyan ng definition? Kaya in Hebrews chapter 11, obviously, ang makikita natin dito is about the definition of faith, the demonstration of faith, and the deepening of faith. At yun ang challenge dapat sa atin. Okay? Kung ang pag-uusapan pananampalataya, na ang sabi po rito, faith is the victory. Kung ang pag-uusapan po pananampalataya, sa Bible po, kailangan maintindihan natin na ang usapin ng pananampalataya ay pumapatungkol o tumutukoy sa turo at hiwala. Okay? The word faith in the Bible, ginagamit po ito sa magkaibang, ibig sabihin, paggamit. Ginagamit siya sa salitang pananampalataya na ang tinutukoy po, teaching. At yung isa po is the idea of trusting. So, teaching and trusting. Yung pong usapin ng turo. Ano bang pananampalataya mo? Di ba? Ibig sabihin, ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ano yung belief mo? Ano yung masasabi nating aral mo? Yun po ang isa. And the Bible says, we must earnestly contend for the faith. At yan po, mga kapatid, ang isa sa pagkakakilanlan sa Baptist. Kadalasan po, ang mga relihiyon, yung kanilang pong mga paniniwala, ayon lang po sa kanilang mga pangsariling karunungan, sa kanilang pong kinagisnan, at dito naging kakaiba ang Baptist, sapagkat in reality, ang Baptist faith, ang Baptist doctrine, hindi kung tutusin sarili lang nilang doktrina, kundi for us, kung ano yung teaching ng Bible, kung ano po yung sinasabi ng Bible, yan po ang ating doktrina. Amen? Bible doctrine is indeed the Baptist doctrine. Kaya pagka pinag-usapan yung Baptist faith, dapat maging particular tayo. Hindi tayo nagtuturo ng salvation ayon sa mga sapantahan ng tao. Very clear sa atin na ang salvation po ay pananampalataya lamang, plus nothing, minus nothing. Na ang ating pananampalataya ay hindi sa kakayahan natin, hindi sa magagawa natin, kundi sa 100% work of redemption of our Lord Jesus Christ. Amen? Yun ang ating pagtitiwalaan. Yun yung ating pananampalatayanan. Hindi yung ginawa natin, hindi yung magagawa natin, kundi yung ginawa ng Panginoon. Yan po'y isang napakahalagang katuruan. Sapagkat pagka po sumablay ka sa turo ng kaligtasan, sablay ang buhay mo. Diba? Yun po ang hindi ka po pwedeng mamali. Alam naman po nating naglipana ang mga may hawak din ng Bible. Pero ang problema, iba ang turo ng kaligtasan. Nagturo nga ng kaligtasan, tinuro na lang din. Hindi pa itinuro yung kaligtasan sinabi ng Bible. Ang kaligtasan itinuro pa yung nawawala ang kaligtasan. Mga kapatid, yung pong turong nawawala ang kaligtasan, pag sinurin nyo po sa Bible, hindi talaga kaligtasan yun. Diba? Parang lumalabas po, pagka tinanggap mo yung teaching ng losing salvation, ang lumalabas po dyan, parang ang salvation nakadepende sa'yo. Diba? Sa kakayahan mo. So yun ang malaking kaibahan. Ang tunay na kaligtasan, hindi ikaw ang humawak sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang may hawak sa iyo. Ang tunay na kaligtasan, hindi depende sa iyo, kundi depende doon sa nagligtas sa iyo. At yung nagligtas sa atin, ang eksaktong nagsabi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck you out of the Father's hand. Yan po ang napakaliwanag na doktrina, aral at pananampalataya sa usapin ng kaligtasan. Kaya po yan ang dapat marinig ng mga tao. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, napakarami pa pong mga line-up of doctrines na talagang kung tutusin po, yan ang isang dapat ma-appreciate natin na dinala tayo ng Panginoon sa kalipunan ng mga Baptist. Amen? Yes! Sapagkat yun ang makikita nyo po na sa pagsusuri,
it is very important to realize, to learn, and to know the kind of church na itinayo ng Panginoon. Hindi po pwedeng church na itinayo ng Panginoon, lihi sa kanya ang turo. Pagka ang church ay itinayo ng Panginoon, ayon sa kanya ang turo, kaayon sa turo ng ating Panginoon. Amen? So, yun po, doktrina. So, kaya sabi ko, ang usapan ng faith ay usapan ng turo at tiwala. Okay? Ito po ay issue ng teaching and trusting. Yung magtiwala at manghawakan sa Diyos. Doctrines and dependence. So, yun po yung magkabilang panig ng usapin ng pananampalataya. And I'm telling you this morning na parehong kailangan yan sa tagumpay. Hindi ka po pwedeng magtagumpay na mali ang turo. Hindi ka po pwedeng magtagumpay nang hindi ka magtitiwala sa ating Panginoon. So, both are necessary para sa ating victory. Amen? Napakahalaga po niyan. So, the definition. It must be defined, mga kapatid. Kaya pag sinabing pananampalataya, dapat ma-define po yan. Baka hindi tayo nagkakaintindihan ng pinag-uusapang pananampalataya. Okay? And if it is genuine, if it is real, ang faith, ang pananampalataya, faith must be demonstrated. Kaya sa Hebrews chapter 11, obviously, makikita nyo po yung mga kung paano po na by faith, by faith, by faith. Yung obedience, because of faith yan. Yung offering, by faith po yan. Yung pong overcoming or yung tagumpay, by faith po yan. So ang usapan ng faith ay mapapagtibay ng ating obedience, ng ating offering, at ganun din ng ating pong pagtatagumpay. Amen? Obedience, offering, and overcoming. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Okay? At siyempre po, as we continue on, yun ang reason, members, kung bakit kung talagang Kristiyano ka, dapat kang manatili sa church na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon. Dapat kang magpatuloy. Why? Sapagkat ang pananampalataya must be deepened. Kinakailangan pinalalalim po yan. Hindi po pwede na tayo po ay naligtas and then pagkatapos nun, tapos na. No! We need to continue on. Kailangan po nating magpatuloy. Kaya nga sinasabi ko po na ang mga members ng church, makikita nyo talaga kung sino po ang tumitibay ang pananampalataya. Yan po yung nananatili, yan po yung very supportive, yan po yung kahit anong maranasan ng church, hindi basta mayayanig. Yan po ang usapin ng pananampalataya. So ngayon po, as we celebrate the Baptist Day, mga kapatid, dahil nga nililiwanag natin na sa Biblia po may purpose eh. Di ba? Ano ba ang purpose ng church? Ano po ba ang trabaho ng church? Dapat lahat yan maging maliwanag sa atin. And if our faith is genuine, ito po ay dapat maipakita ng ating pong patotoo. At ang tatalakayin ko po ngayon sa inyo is about our beliefs. Yung ating pananampalataya. Okay? Yung ating paniniwala. Ang tatalakayin po natin bilang Baptist, our burden. Yung ating pong kabigatan, mga kapatid. Okay? At magandang mabigyang pansin din po natin bilang Baptist, our behavior. So, iikot po tayo sa tatlong napakahalagang bagay na ito sa usaping Kristyanismo. Ito po ay usapin ng pananampalataya, mga kapatid. Ito po ay usapin ng pagmamalasakit at pagpapahalaga sa mga kaluluwa, at ito po ay usapin ng pag-uugali at pamumuhay. Okay? If we will study the Word of God, we cannot deny na ang tatlong ito ay napakahalaga na dapat maging manifestation ng mga tunay na mananampalataya. Alright? So, our beliefs, mga kapatid. You know, ang isang na-appreciate ko po, nung ako po ay nakadalo. Actually po, nung bata pa lang ako, sa aming relihiyon, nagse-serve na po ako. Okay? Former Catholic servant po ako. I mean, sakristan. Okay? At doon po, kung tutuusin, bata pa lang kami, doon na kami nagising. Hanggang sa dumating yung time, after my graduation, nung high school, sa church po, o doon sa school po namin, meron pong tinatawag na Campus Crusade.
At dinidibati po namin yan, sinasalungat namin, kasi nga, ang typical na mentalidad ng isang taong makarelihiyon lang, hindi yung makinig, kundi basta kontra sa kanila, didibatihin po yan. But you know, pagka ang Diyos kumilos na, kapag ka ang Diyos sa kanyang kapangyarihan gumawa na sa'yo, sapagkat ikaw, kung tutusin, bago pa lalangin ang sanglibutan ito, alam ng Diyos, di ba? Doon po sa naging pangungusap ng Panginoon sa akin, after, nung ako po ay makagraduate, nung ako po ay masave, mga kapatid, isang bagay ang nanotice ko. Na nung ako po, kasi nung umatid po ako, pinilit lang ako ng uncle ko eh. Sabi ng uncle ko, pag hindi ka dumalo, pag hindi ka sumama, sabi ng uncle ko, babaliin ko uncle mo. Okay? Ibig sabihin, ginamitan ako ng puwersa. Kaya po, I must admit, umattend ako, first time na umattend ako sa Baptist Church. Mga kapatid, that was 1984. Unang attend ko po, aaminin ko sa inyo, napilitan lang po ako. Pero nung dumalo po ako at nakinig ako, mga minamahal, nung nag-preach po yung pastor, talagang nakuha yung attention ko. Ang mensahe po niya yung 4 na klase ng lupa, yung parable of the sower. And then, nagtataka ko, madami naman kami, pero habang nag-preach siya, yung bang parang sumasagot ako na, okay, yun pala yung pagkilusan ng Panginoon sa akin. To cut the long story short, so, nasave po ako, September 7, 1984. And you know what? Sa observation ko po, nasa early years pa lang po ako ng Christian life ko. Iba talaga. Pag-baptist talaga. Word of God ang sentro. Ngayon po, ang daming mga gathering na nagkiklaim at nagpo-profess na sila po ay mga Kristiyano, pero makikita nyo po kung anong sentro po nila eh. Makikita nyo po kung anong mas pinapahalagahan nila. Mga kapatid, ang marka ng totoong Baptist, ang mas pinapahalagahan, higit sa lahat, salita ng Diyos. Kaya batang Kristiyano pa lang ako, kapisado ko na po yung Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 5:8, but God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for that all have sinned. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans chapter 8, verse number 1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart, man believeth into righteousness, and with the mouth confession is made, di ba, unto salvation. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Yung pong lagi mong naririnig, puro talata. Hanggang ngayon, nadala ko yun. Ibig sabihin po, nasanay po ang aking kaisipan, nasanay ang aking puso, maging ang aking bibig, sapagkat sa totoong Baptist, wala pong makikita kayong higit na binibigyang halaga, kundi ang salita ng Diyos. Yun po ang rason kung bakit nagpapaalala tayo sa mga pastor na tayo po'y preacher ng salita ng Diyos. Hindi tayo preacher ng commentary, hindi tayo preacher ng preference, tayo po'y preacher ng salita ng Diyos. What we need to do is to just preach the Word of God, nothing but the Word of God. Ang nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, ang hidwaan na po ng marami, kung ano po yung mas binibigyan nila ng weight sa commentary. And correct me if it is wrong. If I am wrong dito po sa concept na ito. Alam niyo po ba na sa usapang pag pinasok niyo na po ang karunungan at kaisipan ng tao, para lang din pong sa korte yan. Na yung pong masasabi nating isang tao sa trial, sa court trial, hindi yung nakadepende sa katotohanan eh. Nakadepende sa galing. Nung pong attorney, nung lawyer, pwede pong ang guilty mapalabas na not guilty. Depende sa galing. Kaya mga kapatid, doon po ako nag-iingat. Ayoko po na sa pangangaral ko, ang influence ko po, commentary. I want the Holy Spirit to really work para nang sa ganun, hindi po ako guilty.
na talagang alam ko that the reason why I am preaching this message, it is because of the Holy Spirit through His Word na nangusap sa akin. Yung po ang sinasabi ng Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So mga kapatid, yun po yung isa na ang paniniwalang Baptist, salita ng Diyos talaga. Yung bakit ka pa naniwala na Diyos si Kristo? Napakarami pong talata sa Bible. May kaibigan nga ako na nakausap ko Sabi ko sa kanya, curious lang ako. Bakit ka ba hindi naniniwala ng Diyos si Kristo? Sabi niya kasi, di ba? Sa Bible, yan naman talaga ang sinasabi. Ba't ka naniwalang tao siya? Sabi niya, di ba yan naman ang nasa Bible? Si Maria, nagdadalang tao, hindi naman sinabing nagdadalang Diyos. Yan, mga ganyan logic po nila. Ginawa ko po, pinatulang ko po sa idea po na Biblia ang sasagot. So sabi ko, ganito, kamusta ba yung Ama? Ano ba ang paniniwala? Ayun ang talagang tunay na Diyos. Yan. O di okay, sabi ko, lagyan nga natin ng sistema. Okay? Ikaw at ako. Kung ang pag-uusapan Ama, tao ba siya? Ano sagot niya? No. Ano sagot ko? No. Bilang Bible believer, siya bilang relihiyon, ang paniniwala niya, ang Ama, hindi tao. So pareho kami no. Ang tanong ko, para sa iyong paniniwala ba, ang Diyos ba, ang Ama ba ay Diyos? Ano ka? Yes or no? Yes. Okay, pareho tayo. Yes din ako. Kung pag-uusapan natin, wala na tayong problema sa Ama Kung pag-uusapan natin ngayon, si Jesus Christ. Ang tanong ko ngayon, si Jesus Christ ba ay tao? Anong sagot mo? Yes or no? Yes! Yan ang sagot niya. Okay, yes din ako. O dito na tayo ngayon sa susunod. Si Jesus Christ ba ay Diyos? No! Yes ako. So, dyan lang tayo nagkaiba. At dahil dyan lang tayo nagkaiba, dyan tayo mag-usap. Bakit ka no? Doon sa idea na si Jesus Christ ay Diyos, bakit ka no? Okay? Kasi ang sabi ng Bible, di ba? For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Huwag mong gamitan ako ng talata na patutunayan mo sa akin na tao si Jesus dahil pareho naman tayong yes. Di ba? In fact, kung gusto mong patunayan na tao si Jesus Christ, baka dagdagan pa kita ng mga talatang hindi mo alam na magpapatunay na tao siya. Dahil alam ko sa Biblia na tao talaga si Jesus. Okay? Malinaw po yan. Ngayon, ang kailangan mong patunayan sa akin at ang ipakita mo sa akin, yung talata na nagpapakita dahil no ka na siya'y Diyos, ipakita mo sa akin ngayon ang talata na matibay na dahilan kung bakit ka naniniwalang no na hindi Diyos si Jesus. Ang kailangan kong talata, hindi yung patutunayan mong tao siya. Ang kailangan kong talata, yung patutunayan mong hindi siya Diyos. Jadi siyempre, medyo matagal na, wala po na ipakitang talata. Sabi ko, ganito na lang, para ano tayo sa oras. Yes ako Diba? Kung pag-uusapan, Diyos Jesus, yes ako siguro mas maganda kung tanungin mo ko kung bakit ako naniniwala, bakit ako yes na Diyos Jesus. Okay? Hanggang sa ipinakita natin yung mga talata. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, ang sinasabi ko po sa usapang paniniwala, ang kagandahan po sa Kalipunang Baptist, wala tayong talata sa Biblia na kailangan iwasan. Lahat ng talata sa Biblia, yan po mga kapatid, ay ating pinaniniwalaan sapagkat naniniwala tayo na ang Biblia ay hindi lang naglalaman ng salita ng Diyos. We believe that the Bible is the Word of God. Amen? We believe in its preservation. We believe in its inspiration. Hindi natin pinag-iwalay po yan. Sapagkat kung yan po ay hindi natin tatanggapin ganyan, mahirap ipangaral ang salita na hindi inspired. So we need to be firm in our belief. So what I would like to point out, sa usapang faith is the victory, being believer, being church of Christ, church of God, kinakailangan po accurate ang ating pong teachings. Diba? Especially nowadays, na nandito na tayo sa perilous times.
Ito pong days of apostasy, remember when the Apostle Paul gave warning to his son in the faith, Timothy? Ano ang sabi niya? Di ba sa unang sulat pa lang po niya eh. Sa 1 Timothy chapter 4 and verse number 1, the Apostle Paul said, "Now the Spirit is speaking expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." You see? Mga kapatid, kaya hindi nakapagtataka yan. Nakasinungalingan, pinaniniwalaan. Why? Sapagkat yung po ay malinaw na nakalagay sa Bible. At sa pangalawang sulat po ni Apostol Pablo, he again emphasized that to Timothy na kung saan even the characteristics of the people, sinabi niya na sa mga huling panahon. Sa chapter 3, 2 Timothy chapter 3 verse 1, "These know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unholy, unthankful, without natural affection, truce breakers." Sinabi na po, ni-line up na po dyan. False accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded. Sinabi po ang lahat ng mga katangian niya. At alam niyo ang isang delikado? Having a form of godliness. Naku, napakarami po ngayon sa panahon natin yan. Na pag tinignan nyo nga sa form, mas mukhang godly pa sa atin minsan eh. Di ba? Medyo marami pong mga kasamahan natin na mas masasabi natin sa pangit na salita, bulagsak sa pananamit. Di ba? Sa klase ng pamumuhay. Pagka pinag-usapan, yung mga sinasabi nating mali, pag tinignan nyo po yung form, mas mukhang banal pa sa atin eh. Di ba? Having a form of godliness, but denying the power thereof. Kaya mga members, kapag pastor nyo po, tinuturuan kayo ng tamang pananamit, hindi dapat ikatitisod yan, dapat ikinalalago po natin yan. Kapag tinuturuan po tayo ng tamang music, sana po ikalago natin yan, hindi ikalayo natin yan. Kasi dalawang bagay lang eh. Ang pastor, pag nagturo, depende sa pagtanggap ng miyembro. Meron pong mga miyembro na yung turo, sa pagtanggap nila, ikalalago. Yung iba naman, ikalalayo. Di ba? Ibig sabihin natin, tisod, ayaw tanggapin, yung turo. Alam nyo po, mga kapatid, sa usapang kapahayagan ng panganib ng huling panahon ito, pag inaral nyo po talaga sa Biblia at magiging observant kayo, obvious na obvious po ito. Gaano na ho nawala, gaano karami na nawala sa kalipunan at pumunta doon sa medyo maluwag ng konti. Diba? Gaano na ho yung na-experience natin na inayawan po ang church natin dahil ang higpit-higpit naman dyan sa Baptist. Napaka-disciplinaryan. Ano gusto natin? Diba? Gusto natin, mga kapatid, nasa katotohanan tayo, arya lang tayo, kahit anong gusto natin gawin. Mga kapatid, importante po yung ating paniniwala na kung ito ang sinabi ng salita ng Diyos, ito dapat gawin natin. Amen? Mga kapatid, yun po, yung usapang beliefs, may kinalaman po yan sa doktrina na dapat pinaniniwalaan po natin. At pag pinag-usapan ng doktrina, iba pa po yung usapan na yung practical doctrines at yung theological doctrines. Ang ibig ko pong sabihin, doktrina din po ang tawag sa mga Christian practices. Di ba? Hindi po natin, halimbawa lang, let your women learn to adorn themselves in modest apparel. Diba? So yan po, aral din po yan. Practical tawag doon. At mga kapatid, huwag mo tayong babagsak doon. Ang ibig ko pong sabihin, huwag nawa na mapagtibay nila na yung mga Baptist, mga magagaling lang yan sa mga talata, mauhusay lang yan sa doktrina, na ang kanilang pinatutungkulan ay yung mga theological truths or doctrines, pero pagdating doon sa mga practical, sablay. So napakahalaga po na sa usapang faith, this is about our beliefs. Mga kapatid, mga minamahal, isa sa ikarangal natin, dinala tayo ng Panginoon sa kalipunan na napakasulido kapag ka pinag-usapan doktrina, napakatibay kapag ka pinag-usapan doktrina, napakatapang kapag ka pinag-usapan doktrina, napaka-bold and honest kapag ka pinag-usapan doktrina. And if we will pattern ang ating pong pagpapastor sa sinasabi po ni Apostol Pablo, talagang hindi tayo parang mamiliti ng tenga ng tao. Hindi tayo dapat maging man pleaser. Kahit na ikaw ang pinakamalaking magbigay, kailangan mong maging subject sa authority ng salita ng Diyos. Hindi po
po pwede na hindi po iyan ang ating titindigan. Ang Baptist distinctives ay napapasimulan doon po sa uusapan ng Biblia na siyang final authority. Yan po ang basis ng ating practice. Yan po ang ating beliefs, yung sinasabi ng Biblia. Amen? Kaya nga, sabi ko, sa pagsisimula ko kanina, one thing na na-appreciate ko po, ako po ay umabot ng 18 years old sa akin pong kinalakihang relihiyon. Ay, sorry, kinatandaan lang pala. Kasi hindi naman po ako lumaki, ano ho? Kinatandaan kong relihiyon. Diba? For 18 years, di wala akong alam na salita ng Diyos. Yung bang tipo nung kapag pinag-share sa akin, paniniwalaan ko lang na Biblia yung dahil completely zero ako pagdating sa Biblia. Diba? Okay, tayo po. Gaano katagal tayong naniwala sa mga sabi-sabi? Diba? Eh, alam niyo po, ang sabi po sa Proverbs chapter 32, verse number 3, ang sabi po ron, ang naniniwala sa sabi-sabi. Pagbuksan niyo po. Kung may Biblia kayo, Proverbs 32, pakibuksan. Okay, wala po yan. Wala pong Proverbs 32, ano ho? Kaya po, ang naniniwala sa sabi-sabi, yun po yung, di ba? So, I mean, nung time na yun po yung magkalagayan po natin. So, ngayon, ang napakaganda po, hindi tayo dapat basta masway. Because we know our stand. We have our Bible with us. Alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya pag sinabi sa iyo na sumabi ka sa relihiyon namin at maliligtas ka, hindi ka maniniwala kasi hindi yun ang sinabi ng Bible. Manapa, alam mo na kahit na ang lahat ng relihiyon, sabihan mo o baliktarin mo, sinabihan mo relihiyon o ikaw sinabihan, ano? Hindi yun ang makapagliligtas sa tao because very clear to you na sa salita ng Diyos, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Mga kapatid, ang isang magandang ating pong suriin ngayon, our beliefs. Be accurate in our teachings. Yan ang emphasis natin. Be accurate in our teachings. Ikalawa po, our burden. Our burden. It is also good that being Baptist, mga kapatid, alam natin ang dapat sentro din ng usapan ng utos at atas ng Panginoon. We believe in God's command na kung saan po kalooban ng Diyos, humayo tayo at ipalaganap natin ang Ebanghelyo. Yun po ang maganda kay Apostol Pablo, na kung saan po, nung siya po ay naligtas, tinignan na niya ang sarili niya na siya po'y may pananagutan. Kaya nga sabi ko po, sa isa sa conference na pinagsalitaan ko po, ang Romans chapter 1, verse 14, 15, and 16, yan po, ang isang manunotice niyo po, yung mga ako ni Apostol Pablo. I ams of the Apostle Paul. Di ba? Sa verse number 14 ng Romans chapter 1, sabi niya, I am therefore. Okay? Sa verse number 15, ang sabi niya, so as much as it is, I am ready to preach the gospel. Pagdating po ng verse number 16, ang sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So makikita niyo po na yung tatlong I am na ito, nagpupunto sa atin ng mga importanteng bagay. Yung I am debtor, that is actually the I am of responsibility and accountability. Na kung Kristiyano ka, mga kapatid, yan po maganda eh. Babalikan ko po yung panahon namin noon na kung saan ang mga Baptist halos araw-araw, naglalakad po yan, nagbabahay-bahay po yan, mga minamahal, di ba? So tapos po, doon po sa masasabi po nating soul winning endeavor, sa lahat ng mga makikita nyo pong ministry, ang sentro lagi sa pagtuturo sa mga bata, our concern is not just for the children to know the story from the Bible, our concern is for them to realize and understand sa murang gulang nila the message of God. Amen? Yung mensahe po. Kaya nung sinabi ni Paul na I am debtor, he is emphasizing and acknowledging the I am of responsibility and accountability. Kaya ang Kristiyano po, may pananagutan po tayo. May responsibilidad po tayo. Kaya makikita nyo po yan sa banal na kasulatan sa 4 na ebanghelyo. Di po ba? So niliwanag po sa atin sa Matthew, okay, go to
all the world and preach the gospel to every creation. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So Mark chapter 16 verse number 15, ano po ang sabi niya? Go and preach the gospel to every creature. Doon po sa Luke, ye are witnesses. Sa John, as the Father hath sent me, even so sent I you. Sa Acts chapter 1, verse number 8, before the ascension of our Lord Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang kautusan sa kanyang mga alagad. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So makikita niyo po na talagang yan po ay binigyan ng weight ng Biblia. So when the Apostle Paul said, I am debtor, kinikilala ni Pablo na siya po ay may pananagutan, siya ay may gawain na dapat gampanan. Amen? Pagdating ng verse number 15, so as much as in me is, ano sabi niya? I am ready. Ibig sabihin, I am bound and committed. Diba? This is the I am of readiness. The I am of responsibility. Verse number 14, verse number 15, the I am of readiness. It means I am bound and committed. It is really great and wonderful. Members, you should thank the Lord for your pastor. Amen? Sapagkat sila po ay naging committed para sundin ang atas ng Panginoon. Mga kapatid, kaya sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So the I am of responsibility, I am debtor. Okay? I am ready to preach the gospel, the I am of readiness. Okay? I am not ashamed of the gospel of Christ, the I am of reliance. Alam niyo po, ang pinanghahawakan po natin sa paghayo, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. And when we say gospel, dapat ang baptist talagang magsipag. Bakit? Eh, may mga nangangaral ng ibang ebanghelyo eh. Ang niya ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia, kahit anghel sa langit o ako, iniba ko yung ebanghelyo, may pinangaral akong iba. Sana ipangaral na, ang sabi po, matakwil. Tama po ba? Eh, napakarami kung dapat itakwil sa panahon natin ngayon na nagpe-present ng kung ano-anong ebanghelyo. Meron pong mga feel-good gospel, yung prosperity gospel, di ba? Yun po, at ang malungkot, yung pong gospel, di po ba? Yung gospel, yan ang malungkot, sumisira ng buhay, may buhay po yan. Yung gospel. So mga kapatid, mga minamahal, the I am of reliance, ang pinangahawakan ko, kaya kahit saan ako iharap ng Panginoon, pagka niloob ng Diyos at tumayo ako, kahit ng mga matataas na tao po yan, sa usapang sekular, hindi po ako natatakot, hindi po ako nahihiya, sapagkat ang dala ko ay dinamita. Amen? Ang dala ko po is the powerful gospel of Christ, and that is my reliance. Hindi galing mo, hindi talino mo, hindi yung personality mo, sapagkat kung lahat ng yun, yun ang magiging panukatan, wala akong kahit konting karapatan para tumayo sa harap nyo. Dahil kung pag-uusapan, mataas na tinapos, hindi po ako nakatapos ng mataas na pag-aaral. Kung pag-uusapan personality, tingnan nyo naman. Depende sa inyo. Ano ho? Kanya-kanyang tingin po yan. Diba? I mean, hindi ko ikahiyang sabihin na if not of the grace of God, if not of the calling of God, if not of the gospel of Christ, mga kapatid, hindi po ako magkakalakas ng loob na mangaral. But praise God, we have the gospel with us, and that is our reliance because we believe in the powerful gospel. Amen? Kaya kahit yung mga kinikilala ng mga tao, pagka kumilos ang ebanghelyo sa kanila, do not underestimate what the gospel of Christ can do. Just do the task. Kaya sa unang puntos natin, ang sentro natin, our beliefs. Ang paalala natin, be accurate in our teachings. Sa pangalawang puntos natin, our burden. Remember the Apostle Paul? And siguro po magandang maging reminder po yan. Diba? Na tayo po, magkaisa po tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Magkaroon tayo ng puso na katulad ni Pablo. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Na sila po ay maligtas. Yun po ang masentruhan natin. Yun po ang ating pong pagkapit-kapitang basic, mga kapatid. Yung makita nila that we are united. Hindi po natin dapat
dapat ubusin ang panahon at galing na talino po natin sa pagpapakita ng ating pong magagawa, ang ating pong dapat unawain, meron pong takdang gawain ibinigay ang Diyos sa atin. Amen? So, kanina po, going here, tinatanong ko si Pastor Eric, and we cannot deny the fact na si Pastor Morada po, ginamit ng Panginoon. Okay? At nung gamitin siya ng Panginoon, siyempre po, may mga inalagaan siya sa Panginoon. Mga naging bunga niya sa Panginoon, na ngayon, nagpapastor din. Pwede po ba ito? Yung mga nagpapastor dito, naging bunga po ng pagmiministeryo po ni Pastor Morada. Pakitayo po. Yung mga pastor ngayon, na kayo po'y produkto ng ministry, na ipinagkatiwala, wow! Di ba? At tingnan niyo po itong mga pastors na ito, na kung saan, for sure, pagka patatayuin natin, meron din pong mga pastor na pag sinabi natin na naging produkto po ng Panginoon under the ministry of Pastor America, and sure, marami rin po. So yun po, doon tayo mag-concentrate. Doon po tayo masumentro, mga kapatid. Okay? Hindi nyo po may eksaktong pare-pareho tayong lahat. Meron tayong mga ilang differences, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko po, ang importante na makita natin, nung tawagin tayo ng Diyos, iba-iba ang personality natin, iba-iba yung mga way of thinking natin, pero hindi iba-iba dapat ang Ebanghelyo. Diba? Isang Ebanghelyo ang ipinapangaral natin. So sa ngalan ng evangelism, mga kapatid, kaya dito po, sabi ko, ano yung unang puntos natin? Our beliefs. Sa usapan ng ating paniniwala, be accurate in our teachings. Ang ikalawang tinatalakay po natin, our burden. Diba? Yung compassion, yung Christ-like compassion. Remember our Lord Jesus Christ? Diba? Ang sabi po ng Matthew chapter 9, verse number 35, 36, 37, hanggang 38, ito po'y very meaningful sa akin because the Lord used this passage nung ako po'y kanyang tawagin, Pastor. Diba? And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Pero nung sabi ng verse number 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ang Panginoon sa lupa, marami siyang pwedeng sawayin, marami siyang po pwedeng asikasuhin sa usapang mga alagad. Pero mga kapatid, tingnan niyo po, yung kanyang kaabalahan, mas isinentro niya sa kahabag-habag na kalagayan ng mga tao na siyang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa, na siyang dahilan kung bakit siya nagpakasakit at nagdusa, na siyang dahilan kung bakit siya nagtigis ng dugo, na siyang dahilan kung bakit siya namatay. Samantalang maraming pastor ngayon na imbis na doon sa metro, wala nang ginawa, kundi pulaan dito, siraan dito, and using even social media, wasting our time, fighting with each other. It is now high time for us to realize that we are here and the Lord saved us. Hindi para magmagaling, hindi para magmarunong. Iniligtas tayo ng Panginoon upang atin pong abutin ang mga nawawalang kaluluwa. At ang ganitong tanawin ay napakagandang tanawin. Just imagine na kung ang kalipunan ito ay magkakaroon po ng focus at magiging all out sa God-given task. Just try to imagine what we can accomplish for His glory and for His honor. Mga kapatid, yun po yun. Ako kasi yung pananagutan ko, yung mga taong ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin Kaya ayoko magmarunong sa tao ng iba. Di ba? Kasi paliwanag naman po yun Sabi nga po ni Peter, being senior, ano ang sabi niya doon sa mga leaders din? Ang sabi niya, the elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ and a partaker of the glory that shall be revealed. Ano ang kanyang sinabi? Feed the flock of God which is? Ba't nilinaw niya yun? Marami siya kausap Di ba? The elders. Ang kausap niya, maraming leader. Pero ano sabi niya? Feed the flock of God which is among you. Lahat ng galit mo, doon mo gamitin. Sa kawan na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Huwag yung to the point na makakasira ka pa ng gawain ng iba. Huwag yung to the point na makaka-apekto ka doon sa minister. Kanya ayong pananagutan. Di ba? Kaya po, mga kapatid, pansinin niyo po yan. Sa usapan ng burden, ang sabi niya, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Mga gumaling na yan.
Kung tutusin, basically, settled na po sila. Pero ang sabi nung tanong sila ng Panginoon, but when He saw the multitude, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith He unto His disciples, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Kaya sabi niya, sa tindi ng burden niya, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Amen? Mga kapatid, napakaraming aanihid, kakaunti ang aani. Minsan po masisino na natin yung mga hinaharap ng mga manggagawa. Yung mga tipong Bible student pa lang, wala nang ginawa kundi dibatihin yung kanyang mga kapatid. Oo, parang natatanong ko na pag nagpastor ito, palagay ko, lahat siguro ng pastor, mali sa kanya eh. Mga kapatid, wala akong perfecto pastor. Wala makapag-claim sa atin na tayo ang standard. The Bible is our standard. And God is our chief shepherd. Kaya yun ang pinaalala ni Peter. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Yung ating burden, dapat hindi sa coaching makukuha natin, dapat hindi sa magandang bahay na makukuha natin, dapat hindi sa mga material na bagay na papakinabangan natin sa tao. Bibigay ng Diyos yan sa panahon niya, sapagkat ang Diyos ay matuwid na Diyos, maggagawa ka niya, pagpapalain ka niya sa paraan niya. Huwag tayong gumawa ng sarili nating diskarte. Ang sabi po, mga kapatid, gawin natin yung trabaho po natin. At ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang totoo niyan, bonus na lang dito sa lupa ang ating pong pinaghahandaan. And when the chief shepherd shall appear, you shall receive the crown of glory that fadeth not away. Amen? So yun po ang makikita nyo. So sa usapang burden, be all out in our task. Diba? Sa beliefs, be accurate in our teachings. Sa burden, be all out in our task. And then last, behavior. Our behavior. Huwag niyo pong sabihin, ang usapin ng pananampalataya ay walang kinalaman sa ugali po natin at pamumuhay natin. Di ba? Yun daw pong tamang doktrina, maglilid dapat yan sa tamang pamumuhay. Yung tamang pananampalataya, maglilid po yan sa tamang pamumuhay. Kaya mga kapatid, bawat isa po sa atin, huwag mo nang ipagmalaki sa kanila na Kristiyano ka kung ang ugali mo ay magiging kahihiyan ng Panginoon. Diba? Consider it as a challenge. Minsan po meron tayo na siguro Christian to, napakabait eh. Tapos ikaw minsan sinasabi mo na, Christian ako. Christian ka? Yung ugali mo niya, Christian ka? Ikaw sinasabi mo ng Christian ka, kinu-question pa. Samantalang yung nakita nila, mukhang Christian to, kasi ang bait eh, ang galang eh. O, mga members, tanong po, paano niyo po tinatrato yung pastor? Nung nasa relihiyon tayo, nilihis na yung pananampalataya natin eh. Pagka nakikita natin, para tayo mga hapon, di ba? Di ba? Kahit gabi, good morning po. Gabi yun ha, good morning po. Talagang, hindi ka maganda tuto eh. Samantalang nilihis ka niyan sa turo. Tapos yung pastor mo, iniwan yung kanyang ambisyon, iniwan yung kanyang career, iniwan ang kanyang hanap buhay, isinuko ang buhay sa Panginoon. Tapos kung tutusin, sino ba tayo? Mga wala naman tayo, mga kakwenta-kwenta, pero lahat tayo, niligap lang ng Panginoon. And it is really a great blessing na meron kang pastor na nagtyaga sa iyo, meron kang pastor na nagbigay ng pansin sa iyo, na sumunod sa tawag ng Diyos, at ikaw ay kanyang tinulungan para makita mo ang direksyon ng Diyos sa iyong buhay. Pero kamusta po tayo sa trato natin sa ating mga pastor? Ang isa pong ipinagmiministeryo natin sa mga churches, yung shepherd and sheep relationship. Kasi mga kapatid, di ba, sabi ko kanina, doon po sa beliefs, ang sentro ko po, be accurate in our teachings. Doon po sa burden, ang emphasis ko po, be all out in our task. Dito naman po sa behavior, be approved in our testimony. Diba? Yung pag nakita nila, remember, the Lord Jesus Christ, what He said, doon po sa chapter 5, verse number 14, nilinaw niya, you are the light of the world, you're the salt of the earth. Sa verse number 16, anong sabi niya? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Diba? Ano ang makikita nila? Hindi naman yung galing mo eh.
that they may see your good works. Kaya dapat po mga kapatid, hindi tayo naniniwala kasi ng ikaliligtas sa paggawa ng mabuti. Pero naniniwala tayo ng mga ligtas, di ba, gagawa ng mabuti. Dahil napakalaking insulto naman na yung mga hindi ligtas, gumagawa ng mabuti, tapos ikaw pang ligtas, ang hindi ka mabuti. Di ba? So, kaya ang usapan ng kasalanan, hindi po yung pagsalangsang lang. Di po ba? When the Bible defines sin, dalawang anggulo ang binigyan pansin po sa atin. Whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So, yung pong bawal, ginawa mo, mga kapatid, kasalanan yan. Pero dapat yung makita ng isang presentation ng Bible tungkol sa kasalanan, yung mabuti, hindi mo ginawa. Diba? James 4:17, and to him that knoweth to do good and doeth it not. Anong sabi po? Deklarado po eh. To him, it is sin. Mabuti bang umati ng church? Diba? Hindi ka nga nagmura, hindi ka nga, diba, nang api ng kapwa, hindi ka naman umati ng church. Mabuting umati ng church eh, hindi nagkakasala ka. Diba? Mabuti bang magbigay? Mabuti magbigay, hindi ka nagbibigay, hindi nagkakasala ka. Naintindihan niyo po? Mabuti bang sumuporta sa manggagawa? Hindi ka sumusuporta sa manggagawa, hindi nagkakasala ka. So kaya kung tutusin, hindi mahirap ma-define. Di ba? Ang tanong lang, talaga bang may banal na spirito? Kasi yung banal na spirito, ang maglilid sa iyo eh. Di ba? So kaya, wag ho tayo doon sa idea na, di ba yung mga tao pinag-aaway nila si Pablo at saka po si Santiago? Dahil si Pablo, dinidiin niya ang salvation talagang by faith eh, di ba? Pero itong si Santiago, pinalalabas sila, hindi, nilinaw ni Santiago yan, that faith without work is dead, being alone. O, yun po yung dahilan kung bakit sinasabi ko po, be accurate in our teachings. Dapat may turo natin sa kanila na magkaiba po yung pinupunto ng dalawa. Yung isa po pumupunto doon sa ikaliligtas. Yung isa naman pumupunto sa bunga ng ligtas. Bunga ng kaligtasan. Yung isa po, justification of man. Yung isa naman po, justification of faith. Na ang justification of man by faith. At pag totoo yung faith, ang justification of faith, ang magpapatibay sa faith, yung works. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, be approved in our testimony sapagkat nakatingin po sila sa atin. Hindi lahat ng taong sisiran mo, right away, maniniwala sa iyo. Meron dyan ilang talata na ginamit mo, ang galing-galing na ng paliwanag mo, pero hindi na move. Pero nung nakita niya ang buhay mo, nakikita niya yung patutunan ng Diyos sa buhay mo, because of that, doon pa sila na-move, doon sila na-challenge. Ano ang dahilan? Hanggang sa ma-realize nila, sapagkat iniligtas ka, Panginoon. Yes. Huwag tayong titigil sa 8 and 9 ng Ephesians chapter 2. Diba? Sa memory verse kasi, ang memory verse natin, kadalasan, Ephesians 2, 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi na tinuloy sa 10. Sa verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Opo, malungkot man sabihin, nagse-celebrate tayo ng Baptist Day. Pero hindi naman tayo kaya ligtas dahil Baptist tayo. Diba? Pero ang maganda sana, Baptist tayo, naligtas. Kasi pag sinabi natin kaya tayo ligtas dahil Baptist tayo, wala tayong pinag-iba doon sa reliyon na ang kaligtasan sa pagiging Baptist. No. Pero ang mga tunay na ligtas, inilalagay ng Diyos sa tamang church. At ang tamang church ay may pagkakakilanlan sa kanilang beliefs, sa kanilang burden, at sa kanilang behavior. Di ba? Kung kayo nga ay nag-ibigyan sa isa't isa, sasabihin nila na kayo nga ay aking mga alaga. Paano kaya kung nakita ng Panginoon? Mga pastor na nagsisiraan. Members na nagchichismisa. Di ba? Na yung pagka nakakita ng, ako, alam mo, yung si sister, yan si brother, natutuwa kaya ang Panginoon na nakikita yan? Kung meron tayong magandang testimony, sikapin natin na mga churches natin magkaroon ng harmonious relationship. Di ba? Maging harmonious church tayo.
Kasi body of Christ eh. Ang body of Christ may kanya-kanyang bahagi. At walang bahagi ng katawan mo na hindi mahalaga. Lagi kong sinasabi to, kahit balahibo sa ilong mo, may purpose yan. Minsan galit na galit ka kung bunutin mo yan, sobra. O, di ba pag binunot mo, ang sakit. Di ba? Kailangan mo yan. May purpose yan kung bakit. Sasala yan ng mga alikabok para hindi tagos agad sa utak. Lalo na kapag kami hindi nakatiis, nagpasingaw. E isipin nyo kung walang sumalaman lang na balahibo dyan, mga kapatid. Di tagos-tagos ang utak natin yan. Maganda po na kapag kami alikabok, may sumasagap muna. Kaya kapag kayo po long hair dyan, okay din. Dito pa lang, sala na po yan. Hindi ko kailangan dumukot. Dito pa lang, tumin nyo na yan. Ha? Sinasabi ko to dahil baka manananghalian tayo. At least, may appetizer na po tayo. Ang sakit ng kalingkingan. Ngayon, kapag ka nagkakaproblema yung church, hindi ka affected, nakapagtataka yun. Bahagi ka pa talaga ng katawan? Di ba? So dapat po, kung may problema ang church, isa ka sa nakakaramdam. Isa ka sa nagmamalasakit. So harmonious relationship, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment. Napaka-bango sa Panginoon ng unity. Eh, ang unity hindi pwede mangyari na nag-iisa ka. Kaya sabi ko, paano nyo spell ang unity? You cannot spell unity without a U. Diba? Kaya you only sorry. I only lonely. But you and I, T-Y, unity. Amen? Nakita nyo po? Oh, yun ang unity. You only sorry. I only lonely, but you. And I, D-Y. Amen? We should bring each other. Kapatid, encouragement ka sa akin. Kapatid, blessing ka sa akin. Ganyan ang magandang senaryo sa church. Hindi yung siraan ng mga miyembro. Hindi yung nagpapaliksaan ng mga miyembro. Hindi po yung masasabi po natin na sarili natin ang sinesentrohan natin. At pagka po ang church harmonious, ano magiging resulta? Healthy. A harmonious church is a healthy church. Diba? Siyempre po, pagka po maayos ang diba? Pagka maayos po mga kapatid, makikita nyo po, healthy. Ngayon, pag healthy, happy. Meron ba kayo nakita ang tao malungkot? At nung tinanong mo, ba't ang lungkot mo? Eh kasi wala man lang akong sakit. Malungkot kasi sakit. Di ba? Kahit nga wala ka maraming pera, pag wala kang sakit, masaya yun. Kaysa dun sa dami-dami mo mga pera, puro sasakit mo naman gagamitin, di po ba? Pero reality yun eh. Pero sa usapang church, ang i-goal natin, harmonious church, para maging healthy church. At syempre po, pag harmonious, healthy, pag harmonious and healthy, happy. At kung harmonious, healthy, and happy, ano ngayon ang mangyayari? Honorable church yan. Di ba? Pwede mong ipagmalaki. O pwedeng imbita ka ng imbita. Uy, attend ka naman sa church namin. Ang saya doon. Kaaway namin ng mga members doon. Di ba? Ako napaka-exciting kasi ang daming siraan. Ganun ba? Di ba? Ikararangal mo kapag kasi ang ganda naman sa church niyo. Napakaganda ng samahan. Amen? Napakaganda ng takbo doon sa gawain. Kaya pag pinag-usapan ng faith, kasama po ito mga kapatid. Be approved in our testimony. So, Baptist, appreciate natin yan. Andito tayo, sinaselebrate natin ang Baptist. Pero sana po, yung idea po ng ating beliefs, dapat accurate po ang ating teaching. Yung usapan po ng ating burden, sana po on tayo in our task. At sa usapan po ng behavior, sana po approve tayo sa ating testimony. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon. And napakasarap na nagse-celebrate tayo, yun bang magkaroon tayo ng realization na para maging matagumpay ang ating pong buhay bilang Kristiyano at magtagumpay ang gawain bilang church ng Panginoon, we need to consider ito pong ating tinalakan. Maging firm tayo sa ating pananampalataya.
sapagkat ito ang magdadala sa atin sa tagumpay. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Tutugtog po ang ating